Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Marco. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng aking pamilya tungkol sa karanasan nila sa mga aswang. Umalis sa Bukidnon ang aking mga magulang at nagtungo sila sa isang baryo sa may lugar ng Panay para magsimula ng panibagong buhay. Ilang buwan pa lamang silang kasal nang maibalita sa kanila ni Lolo Mildred na nagkaroon ng malubhang karamdaman si Lolo Pasiano, na ama ni Tatay Ramon. Nabahala silang mag-asawa kung kaya't mabilis silang nagtungo sa Bukidnon at binisita si Lolo Pasiano para malaman ang tunay nitong kalagayan. Natagpuan nila ang matanda na nakaratay sa higaan, butot balat at may malubhang karamdaman nun. Mabilis naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital at nabigyan ng karampatang gamot. Kaya unti-unti na rin na bumalik ang lakas nito. Pero hindi na nawala ang mga rayuman nito at pananakit ng katawan. At dahil din sa katandaan ay hindi na bumalik sa dati ang malakas na resistensya niya. Madalas din itong inaatake ng ubo at sipon. Kaya naman palaging bumibili ng mga prutas at gulay ang aking mga magulang at pinapakain kay Lolo Pasiano. Isang araw, may nakipagkilalang bagong kapitbahay sa aking mga magulang. Ganon din kay Lola Faustina at Lolo Pasiano. Isa siyang lalaki na nasa 30 na ang edad nun. Lito ang kanyang pangalan, Tubong Albay. Mag-isa siyang nanirahan sa Bukidnon para makipagsapalaran at hanapin ang kanyang swerte. Tumira siya sa kubo na may 3 kabahayan ng layo buwat sa bahay ng aking mga lolo at lola. Mukha naman siyang magiliw na kapitbahay. Paminsan-minsan ay nakikipagkwentuhan siya sa aming mga magulang at nagbibigay ng ulam o maging mga prutas at gulay para kay Lolo Pasiano. Naging malapit naman ang loob sa kanya ng aming mga magulang at wala naman silang nakitang anumang kahina-hinala o kasamaan ng pag-uugali nito. Isang gabi, abala sa paglalatag sa higaan ng mag-asawa nang makarinig sila ng mga kalabog at taluskos na nagmumula sa silong ng bahay. Lumabas ang aking ama sa kanilang silid-tunugan at kinuha ang itak na nakasabit sa may pinto. Pagkatapos ay kinuha niya ang gasera at nagtungo sa labas ng bahay nun. Medyo madilim ang paligid. Hindi lumitaw ang kabilugan ng buwan sa kalagitnaan kaya ang naging tanglaw lamang na liwanag ay ang gasera. Yumukod ang aking ama at inalam kung saan nagmumula ang mga ingay. Bahagya niyang itinapat sa bahagi ng silong ang liwanag ng gasera nun. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang malaking nilalang na nanlilimahid sa kaitiman ang hubad na katawan. Nagtataglay ito ng mahabang dila at manlilisik ang mga mata. Ang katawan nito ay maihahalin tulad sa isang sigbin na mahaba ang paa sa hulihan. Ang mga kamay nito ay napakaiksi at meron itong mahabang buntot. Pagtama ng liwanag sa kabuuan ng hubad nitong katawan, ay mabilis na inilabas ng aking ama ang itak mula sa kanyang kaluban. Nakaramdam naman ng panganib ang naturang nilalang kung kaya't mabilis itong gumapang palabas ng silong na yon at nagmamadaling kumaripas ng takbo sa damuhan. Hindi na yun naabutan ng aking ama. At kahit itapat pa niya ang liwanag ng gasera sa buong paligid nun, ay hindi na niya masumpungan ang naturang nilalang. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay at sinalubong siya ng aking ina. Tinanong nito kung anong natagpuan niya sa labas ng bahay. Hindi naman nag-atubili ang aking ama na
ilahad sa kanya ang kanyang mga nasaksihan. Nabanggit pa niya na malakas ang kanyang kutob na isang aswang ang bultong natagpuan niya sa silong nun at kailangan nilang maghanda sa muli nitong pagbabalik. Milukuban ng takot ang aking ina pero nanatiling tikom ang kanilang bibig at hindi nila yon ipinaalam sa mga magulang ng aking ama. Sa takot na baka makaapekto yun sa kanilang kalusugan. Sa sumunod na araw, nagsaboy ng asin sa may dingding at pinto ang aking mga magulang at sinigurado na maayos na nakasarado ang bawat tarangkahan ng pinto. Buong maghapon silang hindi lumabas ng bahay para mabantayan ng mga magulang. Nagpasalamat naman sila sa Diyos at walang masamang nangyari nun. Pero lang sumapit ang gabi, habang mahimbing na natutulog ang aking mga magulang sa kanilang kwarto, ay biglang naalimpungatan ng aking ama. Binulabog siya ng mahinang tinig ng aking lolo na tila umuungol. Bumangon siya ng kama. Pinakinggan ang tinig nito pero hindi nagtagal. Biglang tumahimik ang buong paligid nun. Nakampante ang aking ama kung kaya't bumalik siya sa pagkakatulog. Makalipas pang ilang sandali, muli na namang umungol si Lolo Pasiano. At sa pagkakataong yon ay palakas ng palakas ang kanyang tinig. Tuluyan nang nagising ang diwa ng aking ama. Lumabas sila ng kwarto at kinuha ang kanyang kaluban na nagtataglay ng matalas na itak. Isinukpit niya ito sa kanyang tagiliran bago niya kinuha ang gasera at nagtungo sa silid tulugan ni Lolo Pasiano. Sa unang tingin niya, parang may nakabara sa leeg nito. Inaninag niya yon ng maayos gamit ang bitbit na gasera. Tumama ang liwanag sa katawan ni Lolo Pasiano at napansin ng tatay ko na may maitim na tila lintang nakapaikot at nakasakal sa leeg nito. Nabahala siya at gumagalaw-galaw pa ang naturang bagay na yon. Bahagya siyang kinilabutan. Lalo pat umuungol si Lolo Pasiano at pilit na inaalis sa kanyang leeg ang naturang bagay. Buong tapang naman na pinutol ng tatay ko ang maitim na linta. Pinagmastan niyang mabuti yon. Nabitiwan niya ang maitim na linta at bumagsak yon sa may sahig. Gumagalaw-galaw pa ito at talagang nakakapangilabot na pagmasdan. Napagtanto niya na hindi yun maitim na linta, kung hindi isang dila. Kaya kaagad niyang pinagtataga hanggang sa tuluyang maging pinong-pino ang dila na yon. Lumitaw naman sa likuran niya ang aking ina. Gayon din si Lola. At halos mapasigaw silang dalawa sa sobrang takot nang makita ang mahabang putol na dila na nakalawit mula sa silong. Dali-daling pinagpuputol ng tatay ko ang natitirang nakalawit na dila noon. At dahil doon ay biglang umangil ng pagkalakas-lakas ang nilalang na nagmumula sa may silong. Inutusan ng tatay ko ang nanay ko, gayon din ang kanyang ina na bantayang mabuti si Lolo Pasiano. At huwag nang lalabas ng silid. Lalabas siya ng bahay at susundan ang nilalang para tuluyan na itong mapatay. Sumang-ayon naman silang dalawa. Kahit na nanginginig sa sobrang takot. Binitbit ng tatay ko ang gasera gayon din ang kanyang itak at mabilis na lumabas ng bahay. Inabutan niya ang nilalang na gustong tumakbo palayo sa kanilang bahay. Napansin ng tatay ko na yun din ang nakita niyang nilalang na nagtungo sa kanilang silong noong nagdaang araw. Hinabol niya ang nilalang. At eksaktong tinamaan ito ng taga sa binte. Ganun din sa may tagiliran. Pero hindi ito tumigil sa pagtakbo.
At kahit pa ika-ika kong lumakad ay mabilis pa rin itong nakalundag palayo sa kanilang bakuran. Hindi na yun nasundan ng aking ama. Basta na lamang itong naglahong parang bula. Sa kasunod na araw ay hindi na ilin ng pamilya ang naging engkwentro sa maninilom na aswang. Ang lubos pang ipinagtataan ng aking mga magulang ay ang biglang pagkawalan ng kanilang bagong kapitbahay na si Lito. At walang nafaadang kung saan ito nagtuno. Nagkaroon ng espekulasyon ng aking mga magulang na posibleng si Lito ang maninilom na aswang. At nakakapiyak silang natakot na itong magpakita dahil nalalaman na nila ang kanyang ipinatagong lihim. Nabahala naman ang aking ina at lola para sa kaligtasan ni Lolo Pasiano. Nabanggit ni Lola Faustina sa akin ama na mabuti pang dalhin nila sa kakilala niyang manggagamot si Lolo dahil baka may naiwang malangipin sa leeg doon. Ayon pa kay Lola, nang ngipin ng aswang ay patuloy na papasok sa katawan ng biktima hanggang sa makarating sa utak nito. Yun daw ang paraan ng palahawa ng mga maniniro. Sumang-ayon na lamang ng aking ama. Pinagmasdan niyang mabuti si Lolo Pasiano na panay pa rin ang pagbaing sa kanyang nananakit na leeg. Pagsapit ng tanghali ay kaagad na silang umalis patungo sa manggagamot. Nakakilala ni Lola Faustina. Ang lalaking yun ay isang manggagamot na may kaalaman sa anumang kamandag ng mga hayop, maging ang mga elemento na tulad ng maninidong. Kilala siya bilang mananandok. Ang kanyang estilo sa panggadamot ay sa pamamagitan ng itim na buto. Inilalapat nilon sa katawan ng pasyenteng nakadat ng hayop o aswang at inuusalan ng dasal. Matapos ang ritual ay kusang lalabas sa sugat ang anumang naiwan sa loob tulad ng laway o ngipin. Pagharapin nila sa tahanan ng manggagamot, ay kaagad na ipinaliwanag ng aking ama ang nangyari. Nabulat naman ang manggagamot ng malaman na maninilong ang nakagawa nun kay Lolo. Natanong nila kung paano nakarating ang maninilong sa kanilang bahay samantalaw dahil sa kabisayaan ng mga ganong uri ng aswang. Nabanggit sa kanya ng aking ama ang tungkol sa isang dayuhan na naging kapitbahay nila na nagbaratay mabuting tao para lang patayin si Lolo. Naunawaan naman ng manggagamot ang mga isinalaysay nito at kadod may inutusan ng aking mga magulaw. Dayan din si Lola Faustina. Laihiga sa may kawayang higaan si Lolo Pasiano para maisagawa ang ritual. Kadad naman silang laki-isa. Kumuha sa isang supot ng itim na buto ang manggagamot at ibinudbud sa sugat sa leeg ni Lolo Pasiano. Tasunod nun, nilapapan niya yun ng telang pula na may langis na buhat sa ahas. Makalipas ang nilang sandali ay bumula ang sugat nun. Umalatang telang pula at mabilis yung kinuha ng manggagamot at kaagad na ipinakita sa kanila ang ipin na uko ng isang hayop. May nakakapit pang bahagi ng laman nito na gumadalaw nun. Nabanggit ng manggagamot na mabuti na lamang at naagapan ng pagpapadamot kay Lolo Pasiano. Kung hindi, ay baka nahawa na ito ng pagiging maninilo. Nakaligtas na ito sa kapahamakan at wala nang dapat pam-alalahanin pa. Matapos ang mga pahalab ng manggagamot, ay kagad na nagpasalamat ang aking mga magulang. Riin din sila Lolo Pasiano at Lola Faustina. At umuwi na sila sa kanilang tahanan. Buong akala nila na naging maayos ng lahat pero hindi pa pala. Muling nagbalik ang maninilong sa kanilang lugar. Isang gabi, nakarinig ng mga sigawan sa kapitbahay ang aking mga magulang. Hindi na sana makikian ang aking ama pero
Mas naghari ang pagmamalasakit niya sa ibang tao kaya naman inihanda niya muli ang kanyang kaluban at sumugod palabas ng bahay noon. Pasado 12:00 noon ng haping gabi, naghari ang kabilugan ng buwan sa kalangitan. Nagtungo sa tahanan ni Aling Berta ang aking ama kung saan sinalubong siya ni na Paeng Latrina, laapo ang mag-asawa. Humingi sila dito ng tulong dahil sinalakay umano sila ng maninilong na gustong pumatay kay Aling Berta. Nagtungo sila sa gawing silong ng bahay at doon nila nakagpuan ang maninilong na si Lito, kung saan nanlilisik ang mga mata nito. Napakahaba ng dila. Bilolyawan yun na aking ama at hinamon bago pinagmumumura. Bagyang nilingon siya ng aswal at pinapunan ng masasamang tingin bago gumapang malapit sa direksyon nito. Napansin naman ng aking ama na putol na ang bira nito at hindi na magawang makapagsalita noon. Nanlilimahid pa rin ang katawan ng Miralaw na napupuno ng lanis at sumusulak ang napakabaho nitong amoy. Nakipaglaban ng lakas ang maninilong, pero mas mabilis kumilos ang aking ama. Napuruan nila ng maraming saksak ng aswang sa tagiliran, likuran, at maging sa dibdib niya, bago ito tunuyang bumulagta sa lupa. Inumbayan pa niya ito ng saksak sa masiselang bahagi ng katawan, bago tuluyang bawian ng buhay. Laging saksi ang kanilang mga kapitbahay sa pagkamatay ng maninirong layuan. Kitang-kita nila ang pamilyar nitong anyo. Hindi sila nadamalit. Yun ay mismong ang dayuhang si Lito, na matagal nang nagtago bago muling gumambala sa tahimik nilang buhay. Sa wakas ay napatay na rin nila ito, at wala nang maninilong ang magtatamang kumitil ng buhay ng mga taong may sakit. Nanumbalik ang kapayapaan at wala na ring gumalang aswang sa lugar ng aking lolo at lola. Lumipas pa ang ilang buwan at maisipan na bumalik sa Iloilo ng aking mga magulang para nakapagsimula na rin ang bagong pamilya. Dangako naman sila kina Lolo Pasiano at Lola Faustina na tuwing bakasyon. Bibisita sila para magkasama-sama sila muli. Bumalik ang mga magulang ko ng matiwasay sa baryo sa Iloilo. Dahil abala sila sa pagbuo ng pamilya at dumating ang araw na nabuntis ang aking ina. Pero hindi pa pala natatapos ang kanilang kalbaryo noon. Pagdating nila sa baryo, usap-usapan doon ang tungkol sa isang aswal na pinatawag na Sidagan, na nambibiktima ng mga kadaragahan. Kailan man nababahala ang mga residente sa kanilang kaligtasan noon, hindi nila nagagawang lumabas ng bahay sa tuwing sumasapit ang gabi. At kapag dumaraping ang takipsilim ay hindi sila nagsusuot ng mga mapuputing damit o anumang kulay na mapitingkat. Dahil mainit o madalan sa mata ng mga aswang na pinatawag na Sidagan. Marami na rin mga nabibiktimang madadandang dalaga sa kanilang baryo. Napapagpuan ng mga bangkay ng mga dalaga sa iba't ibang sulok kung saan hubad ang mga katawan nila. Nakalabas ang maselang bahagi. Nakalabas din ang mga bituka at nangangawala ang mga atay at puso ng mga iyon. Lalo pang nabahala ang aking ama noong magbakasyon sa kanilang bahay ang kanyang bunsong kapatid, na si Pia Stella, na lumaki sa poder ng kanyang tiyahin sa Manila. Nasa kolehiyo pa lamang si Pia Stella ng mga panahon niyan. Medyo matigas ang kanyang ulo at hindi siya adadagad laminiwala sa mga kwento tungkol sa mga aswal. Bago matiba ang kanyang kinalakiang pamilya, ay hindi naman naging malayo ang loob niya sa kanyang kapatid.
pero likas na napitin ng mga kanalakihan dahil sa kanyang pambihirang kagandahan. Nung nabalitaan ng tanyang mga kababata ang pagbabakasyonista sa baryo, madalas siyang binibisita ng mga ito. Umaakyat ng ligaw, bagay na hindi naman matanggihan ni Stella. Ilang beses na rin siyang pinayuhan ng aking ama na huwag magsusuot ng mga mapuputing damit pero sadya siyang makakalimutin at talagang matigas ang ulo. Patuloy pa rin siyang lumalabas ng bahay. At sa tuwing sumasapit ang gabi para magpahangin sa labas at mapagmasdan ang kagandahan ng kabilugan ng buwan. Dahilan niya ay hindi niya nararanasan ang ganoong pangyayari sa buhay niya sa Manila. Kaya ganoon na lang ang pagnanais niyang masaksiyan ang kagandahan ng paligid na yon. Sa baryo lamang niya napapahalagaan ang mga simpleng bahay. Madalas na silang nag-aaway ng aking ama. Pinagmumula na rin si Tia Stella ng maraming problema kaya naisipan na ng aking ama na pabalikin ang kanyang kapatid sa Manila. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ang aking mga magulang nang biglang may ipakilala si Tia Stella na isang gwapo at matipunong lalaki. Elmer ang kanyang pangalan at naninirahan siya sa may bahaging bundok. Isaw man siyang mangangahoy at mag-uuling. Nakilala niya si Tia Stella sa isang tindahan malapit sa bahay ng aking ama. At simula noon ay naging magkaibigan na silang dalawa. Mabait naman ang binatilyo subalit pinaghinalaan siya ng masama ng aking ama. Nang mapansin ito na biglang nanlisik ang mga mata nang makitang nakasuot ng maputing damit si Tia Stella. Pinaiwas ng aking ama si Tia Stella kay Elmer at binalaan na wag nang makipagkita dahil para bang may masama itong binabalak sa kanya. Pero hindi pa rin ito nakinig at ipinagpatuloy niya ang pakikipagkita sa binatilyo. Kahit na inaabot na sila ng takip silim sa may daan. Dumako ang isang dapit hapon. Hindi pa umuuwi si Tia Stella at talagang nag-aalala na ang aking mga magulang. Hinanap na nila sa mga kapitbahay at ilang kaibigan pero walang makapagsabi kung saan siya nagtungo pero nabanggit ng isa sa mga kaibigan niya. May nakita niyang magkasama sina Tia Stella at Elmer sa may bahaging kakahuyan nung umagang yon. Pero pagkatapos noon ay hindi man niya alam kung saan pa nagtungo ang dalawa. Kinutuban na ang aking ama kung kaya't naghanda sila ng ita at isinama niya ang kanyang 3 kaibigan na may dalang mga baril nun at nagtungo sila sa bahaging kakahuyan. May ilang kilometro din ang layo nito, buhat sa kanilang tahanan. Kaya inabot na sila ng gabi bago nakarating sa kakahuyan na yon. Hindi pa rin nila doon natagpuan si Stella, kung kaya't naisipan din nilang magtungo sa paanan ng bundok at nagbakas sakali na matagpuan ng dalaga. Hindi sila nagkamali. Nakita ng aking ama si Tia Stella na naglalakad-lakad sa may paanan ng bundok at tila may hawak na isang piraso ng bulaklak. Nakasuot ito ng bestidang puti at manakanakang lumilinga-linga sa paligid at tinatawag ang pangalan ni Elmer. Nabahala siya nang walang sino man ang lumalabas sa bahaging likuran. Nilukuban ng takot si Tia Stella, lalo pat may natanaw siyang figura sa hindi kalayuan. Sobrang nakakakilabot ang itsura ng figurang yon. Para itong taong unggoy. Nagtataasan ng mga balahibo samantalang nanlilimahid ng itim na likido ang katawan. Dilat na dilat ang mga namumulang mga mata na nagliliwanag sa dilim nun. At nang ibukas ang bibig, ay kitang-kita ang mga ngipin nag-uuslian
habang walang humpay ang pagtulo ng mga laway at sobrang haba ng mga braso nito at matutulis ang matatalim na kuko. Puno rin ng balahibo ang buong katawan. Parang unggoy ang nilalang. Sumisinghot sa hangin na tila ba merong inaamoy. Napasigaw ng pagkalakas-lakas si Tia Stella at nabitiwan niya ang hawak na bulaklak. Kumaripas siya ng takbo pero biglang lumundag sa likuran niya ang nilalang. Nahablot nito ang kanyang mga paa. Kung kaya't napabagsak siya sa lupa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Milo. Meron akong 3 kwento tungkol sa epekto ng kalamansi pangontra sa mga aswang. Sana magustuhan niyo. Una, isa ito sa mga kwentong hindi ko makakalimutan na karanasan ng aking nakakatandang kapatid. Dekada 90 ito nangyari. Early 90s. Mga taong hindi pa ako nagawa ng aking mga magulang. Sa madaling salita ay malaki ang agwat ng edad namin ng kuya ko. Unexpected baby kasi ako, Sir Seth. Hindi nila alam na makakabuo pa sila. Sinubukan lang tapos ayon, bali nabuo ako. Nakatira sila noon sa isang lugar sa Negros. Ang aking kuya Tony ay isa sa mga mensahero o delivery guy sa lugar namin. Hindi siya literal na nagtatrabaho sa post office pero 3 beses siya sa isang linggo bumabiyahe. Sabit sa mga sasakyan at barko o bangka at nakakarating sa kabilang mga isla. Yung mga isla na ito, Guimaras, Iloilo at kung saan-saan pa. Bali yung mga may papabili, mga papadalang sulat o papasuyo para makarating sa kanilang mga kaanak sa kabilang ibayo. Yun yung trabaho niya. Kilala si kuya kaya sa kanya pinapasuyo at syempre may bayad dito. Mga sinaunang lalamove o pasabay kumbaga. Isang araw umano nun, habang nasa Bacolod si kuya, may isang matanda na lumapit sa kanya. Meron itong daladalang papel na sa tingin ni kuya, sulat. Nagpakilala naman ito sa kanya at sinabi nga ng matanda na naghahanap siya ng pwedeng magdala ng sulat niya sa kanyang anak sa kabilang isla. Tinanong niya rin si kuya kung kailan niya ito muling makikita sa lugar na yon. Dahil hihintayin niya ito kung sakali mang may reply o may sagot ang kanyang anak na 3 buwan na umanong hindi umuuwi. Nangako naman ang aking kuya na ipapadala niya ito. At siguro, nasa 2 linggo siya bago ulit bumalik doon sa may isang bayan na yun sa Bacolod, kung nasaan ang matanda. Ayun na, lumayag na ang aking kuya. Madagdag ko lamang, sir, na sumasabay po si kuya sa mga kakilala niyang trabahador din na mga nag-aangkat. Tumutulong si kuya sa kanila pero at the same time ay bumababa din sa mga lugar na pagdadalhan niya ng mga sulat o kahit anong ipapadala. At tumahabol na lamang siya sa sasakyan kung minsan. Hinahantay naman siya. Kumikita din siya doon kasi parang trabador na extra din kumaga. Pati mga kasama niya sa pag-aangkat ay may kanya-kanya ding sideline o side hustle kung tawagin. Noong mga panahon na yon, hinuli ni kuya ang sulat na ibinigay ng matanda sa kadahilan ng unang-una. Hindi ito sa bayan o sa mga barangay na dinadaanan sa bayan naka-address. Hindi niya rin suki ang matanda at sa pagkakaalam niya sa address na yon, na nasa hiwalay na isla, ay medyo luuban ito. Hinuli niya yon. Bali nung pabalik na sila ng Negros ay nagpaiwan siya doon sa isla na yon. Hindi na rin siya inantay pa ng mga kasama kasi gagastos pa sila kung bababa silang lahat.
Meron naman umanong sasakyan ng tricycle pero hanggang main road lamang yon. Ibinaba si kuya sa mismong labas ng baryo. At ang sabi pa ng tricycle driver, dumiretso umano siya sa unang pangalawang bahay pagkapasok niya sa baryo na yon. Kilala niya umano yung tao doon. Doon siya magtanong. Huwag sa iba. Agad naman itong sinunod ng kuya ko. Tao po. Tao po. Tawag ni kuya na siyang rason kung bakit lumabas ang isang nasa 40 anyos na lalaki. Maamoy itong tingnan. Maayos naman siyang sinalubong ng lalaki kasama yung dalawa niyang mababait na aso. Maya-maya pa, lumabas ang isa pang lalaki na tingin ni kuya, kapatid nito. Nagtanong naman si kuya kung saan nga ba nakatira ang hinahanap niya sa sulat na yon. Tinuro naman ito ng lalaking nagngangalang Manny. Nagpasalamat si kuya at humayo na ito sa paglalakad. Tipikal ang mga bahay dito. Isang bahay. Tapos dadaan ka sa kalsadang bakante ang lote at mapuno. Tapos bahay ulit. Malalaman mo na lamang kung magkakamag-anak kapag magkakadikit ang tirahan. Binilang naman ni kuya ang mga kabayan at kung anong puno ang palatandaan na yon na ang bahay ng pagdadala niya ng sulat. Pagkatapos binigay na niyang sulat na yon. Nagpasalamat ang lalaki. Nabigla siya at wala siyang maiaabot sa kanyang ina na nagpadala. Kaya ang sabi nito ay sabihin na lamang sa kanyang ina na pasensya na at bibisita siya sa unang linggo sa susunod na buwan. Bago umalis, nakiinom muna si kuya ng tubig noon. Toy, alam mo ba kung paano makakalabas dito sa amin? Tanong daw sa kanya ng lalaki na nagngangalang Ingo. Umoo naman si kuya. Dediretsahin ko lang naman yung daan, di ba nong? Wala naman akong milikuan eh. Sagot ni kuya. Tumango naman yung lalaking ito. Pagkatapos ang sabi nito, dire-diretso lamang siya. Tatandaan niya umano na wala siyang dapat na likuan. Matapos noon ay umalis na si kuya. Nagmumuni-muni pa umano si kuya habang naglalakad dahil maganda ang tanawin. Hindi kagaya ng pwesto ng bahay nila sa Negros na may nakatayo na daw noon na isang pwestuhan ng mga sasakyan. Hanggang sa walang ano-ano, nakaamoy siya ng nilulutong pagkain. Napakabango umano yon, ayon kay kuya, na para bang pinaalala sa kanya na hindi pa siya kumakain. Hinuhula-hulaan pa ni kuya kung ano kaya ang lutong yon. Kasi yung bango nito, may pagkaminudo, mechado, adobo, kaldereta, na kahit anumang isiping ulam ng kuya ko. Parang swak na swak yung amoy sa bango nito. Nung mapatanong na siya sa sarili niya kung saang bahay kaya yon, hindi naman siya nahirapang tanawin ang nag-iisang bahay na napapalibutan ng mga sari-saring puno na umuusok talagang halata mong may niluluto nun. Hindi din alam ni kuya kung bakit pero talagang napahinto siya noon, Sir Seth. Napatayo lamang siya sa kapat ng kubo na yon. At ayun na nga, lumabas sa pintuan ang dalawang matandang nangingiti-ngiti pa. Hindi sila tulad ng sa ibang kwento nyo na mahinahon tingnan. Sadyang kakaiba daw silang nakabukakang maglakad. Parang komang ubali ang mga payat na kamay. Puting-puti ang buhok at syempre, may pagkamorena ang kulay nila. Wala daw katinag-tinag si kuya. At ni hindi man lamang siya pumalag nang bigla siyang hinawakan ng dalawang babaeng matanda na yon. At hindi lang papasok sa bakuran ng mga ito. Hanggang sa tuluyan nang makapasok sa bahay.
Namamanhid daw yung mga paa ni kuya noon na para siyang lasing at tila ba hindi siya makabitaw sa dalawang matanda na humihila sa kanya. Napaupo naman si kuya sa mesa nila noon. Pagkatapos noon ay hinanguan agad siya ng pagkain. Sobrang bilis umano ng pangyayari na yon, Sir Seth. Kasi hindi talaga alam ni kuya kung paano siya sumunod doon sa may loob. Medyo nahimasmasan daw si kuya matapos siyang tapikin ng isa sa mga yon. Tapos ay hawak-hawak na niya ang kutsara. Unang tinikman ni kuya yung sabaw. Dahil may init-init pa yung nakikita niyang laman na, kung hindi siya nagkakamali, kaparehas ng karne ng baka. Tapos ay may malaking-laki pang mga buto yon. Nakailang higop si kuya noon. Natanong niya pa kung wala itong bayad. Umiling naman ang dalawang matanda. Sisinglin daw siya kapag hindi niya naubos yon. Ayon kay kuya, yung sarap umano ng luto ay nanonood at lasang-lasa niya pa rin habang ikinikwento niya yung karanasan niya na yon. Hindi ito mamantika sa pagkakaalala niya. Gustong-gusto niya umunong talagang tikman ang karne noon. Kasi habang kinakalis niya doon sa buto ay napakalambot. Ang hindi niya maintindihan kung bakit nauna pang lumamig ng konti yung sabaw nito. Inigop niya yung sabaw kasama ng kanin. Pero laking pasasalamat niya rin dahil bago pa man niya simulang kagatin ang parte ng putahe na yon, ay bigla siyang nakarinig ng malakas na katok at kalabugan sa may pinto. Mula sa pagngiti ay biglang nag-iba naman ang mood ng dalawang matandang babae na yon, na para bang may umastorbo sa kanila at galit na galit ang mga ito na nagtanong. "Sino ba yan? May bisita kami!" Silagot naman ito ng kumakatok. "Yun bang bisita nyo? Binata na nagdala ng sulat dyan kina Ingo. Manang Stella?" Tanong ng boses noon. Siguro nabusesan ng mga matanda ang nagsasalita. Sumagot pa sila na, "Hindi! Hindi!" Pagkasabi daw noon ng matanda ay bigla na lamang may sumipa ng pintuan nila sa likuran. Nagulat sila nang pumasok doon ang kapatid ni Manny. Yung nakatira sa ikalawang bahay mula sa bukana. "Walang hiya talaga kayong magkapatid, no? Ang tatandaan niyo na. Kaya maraming natatakot sa lugar natin eh." Wala na daw nagawa ang dalawang matanda kundi magmura na lamang at dinuduro-duro ang kapatid ni Manny noon. Agad daw kinuha nito kay kuya ang kutsara. Tapos ay pinagbuksan si Manny sa may tapat na pintuan. Pagbukas nito, kasama nito si Ingo, yung anak ng matandang pinagdalhan ng sulat ni kuya. Hinatak nila si kuya patayo. Sigaw pa ng sigaw ang isang matanda na, "Pinakain lang namin. Kayo nga, hindi nyo pinakain eh. Dumaan na sa inyo. Halatang nagugutom na yung tao." Dito na umano itinutok ni Manny ang kamay niya sa pagkain ni Kuya Tony. Pagkatapos ay may piniga siya dito. Pagkapatak pa lamang ng katas ng kalamansi na yon, yung usok at amoy ng pagkain ay bigla na lamang hindi naging kaaya-aya. Ayon pa kay kuya, ay hindi nga maabsorb ng ilong niya ang amoy na yon. Ibang-iba sa kaninang amoy habang kinakain niya ito. Hindi kalaunan ay bigla na lamang itong nagsimulang magbula at umapaw ang mamantikang kulay sa pagkain. At doon na rin unti-unting naramdaman ni kuya na yung mga nahigop niyang sabaw ay bigla na lamang nagsebo sa lalamunan at bibig niya. Dahilan para hindi na niya malunok ng diretso ang laway nito.
At kahit pagawin ni kuya ay ayaw niya sa sobrang pandidiri nun. Nagwala noon si Manny sa loob. Tinapon niya lahat ng pagkain, pati na yung nasa kaldero na mainit-init pa. Inaawat naman siya ng kapatid niya. Kadiri kayo magkapatid. Pati yung sarili niyong kamag-anak at mga asawa niyo. Inulam niyo! Sigaw ni Manny noon. Pag may nangyaring hindi maganda dito sa binatang to, babalikan ko kayo. Hindi pa tayo tapos ha. Hahanapin ko yung pinaglibingan niyo sa anak niya. Tingnan natin kung buo pa yung katawan niya. Kakamatay lang, nawala na kaagad yung katawan. Marami pa sanang sasabihin si Manny noon pero pinigilan na ito ng kapatid niya at Ningo. Kinuha na lamang nila si kuya. Habang naglalakad niya ang mga ito ay paulit-ulit na tinatanong ni Manny si kuya kung kaya niya bang isuka yon. Pinipilit naman ito ni kuya hanggang sa wala nang nagawa si Manny kundi suksukin ang daliri niya sa lalamunan ni Kuya Tony. Na siyang dahilan para talagang malabas niya ang lahat na yon. Ultimong yung tubig na ininom niya kina Ingo. May labas niya umano. Sumama ang pakiramdam ni kuya. Hindi niya alam kung dahil ba sa kinain niya o talagang diring-diri siya sa mga nakita sa nangyari sa pagkain na yon. Hindi na naiiba ang mga ganitong kwento at karanasan na naririnig ni kuya na paikot-ikot lamang sa lugar ng Samar, Negros, Guimaras sa Iloilo. Pero ang hindi niya akalain ay ang maranasan mismo ang bagay na yon. Dinala si kuya sa bahay ni Manny noon at doon ay pinainom siya ng suka na maanghang. Isang tunggal lamang noon at pinainom ulit siya ng tubig hanggang sa magsuka ulit ito. Ang ipinagtataka ni kuya, sabaw pa lamang naman ang natitikman niya doon sa bahay ng dalawang matanda na yon. Pagkatapos ay mga kinain niya naman noong mga nakaraang araw o bago pumunta doon sa isla, ay mga isda. Pero bakit ang kalat na nailabas niya? Daig niya pa ang kumain ng corned beef na may mga taba-taba nun. Singgo na ang nagsabi na siya na daw ang susundo sa manggagamot. Medyo okay na si kuya noon. At habang hinihintay nila ang manggagamot ay nagsimula ng magkwento si Manny. Humingi ito ng pasensya pero ayun nga, hindi naman talaga may iwasan na sa isang baryo o lugar ay may mga kilalang aswang. Ang dalawang yon ay magkapatid. Dalawang matandang bagamat tahimik ay may tinatagong lihim. Kung mapapansin daw ni Kuya Tony, kapag papasok ka paloob ng baryo nila hanggang sa dulo, hindi mo kaagad mapapansin na merong isang palikong kalsada na nakapagitan lamang sa mga puno at halaman at mayayabong na damo. Dahil na rin sa pagkakagawa ng maliit na daan na yon. Pero kapag pabalik ka na, ay kapansin-pansin na ito at ang mas malala pa, Sir Seth. Mas tuwid ang daan na yon. At dahil tuwid din ang dinaanan mo papasok ay iisipin mo na ito din ang tuwid na daan mo palabas. Kahit na ang totoo, kung ililihis mo lamang ng konti ang tingin mo sa kaliwang bahay nun, ay nandun ang tunay na kalsada. At dun nga sa paliko na yon, sa kaduluduluhan ay ang nag-iisang bahay ng magkapatid na ito. Kumpirmadong aswang ang mga ito. Literal na mga aswang na noong kapanahunan ay walang takot na ipakita ang kanilang pagkatao at kanyuan. Sila mismo ay pinakikitaan ng mga yan na lumilipad. Nagpapalit anyo o kung ano pa. Pero tahimik lamang ang baryo pero iniiwasan pa rin kasi kung hindi nanlalason o namimigay ng sakit ang magkapatid sa mga dayo.
Katulad ng paraan na ginawa nila kay kuya. Hindi sila nanyayanggaw, Sir Seth. Pero papatayin umano talaga nila kapag nagkataon ng biktima para gawin nilang karne. Napatunayan na to dati pa. Ang hindi nila maintindihan ay kung bakit bumalik pa rin ang magkapatid yan sa lugar nila. Kasi ang nangyari umano nun, medyo bata-bata pa umano si Manny. Takang-taka sila kasi yung tatay ni Manny nun. Kumpare ng mga asawa ng dalawang matandang babae na yon. Nung isang araw lamang umano ay napakalakas pa. Tapos wala po talagang mga sakit yon, Sir Seth. Pero noong sumunod na araw ay bigla na lamang nakaratay sa sakit yung isa. Tapos makalipas naman ng ilang araw ay sumunod na sumama ang pakiramdam ng isa pa. Dinalaw nila ito. Namamanhid lamang umano ang mga kamay at paa nila. Pero sa tuwing nagluluto naman ng mga herbal o sopa sa mga asawa nga nila ay nagiging okay sila. Pero sa maiksing panahon lang. Kasi kapag bumabalik ang sakit nila ay para bang unti-unting lumalala. Paakyat ng paakyat ang manhid na nararamdaman nila. Hanggang sa ayon, nauna lang ng 2 araw na namatay ang isa sa kumpare ng tatay ni Manny. At sumunod naman ang isa. Hinanap nila yung bangkay ng naunang namatay, Sir Seth. Pero ang sinabi ng magkapatid, kinuha daw ito ng pamilya at noong tinanong naman sila kung bakit wala sila doon. Kung bakit hindi sila bunisita sa Lamay Uburol. Ayaw daw silang tanggapin ng kamag-anak. Doon pa lang, nagduda na yung ibang makakabarangay gawa ng wala namang nakakita sa 2 babae na naglipat ng kung anong katawan papunta sa ibang isla. Dahil kailangan nilang dumaan ng dagat para lamang maipadala o madala ito sa pamilya ng asawa niya. Kaya may naglakas loob na pumalaot para puntahan ng kamag-anak ng unang namatay na yon. Ito naman ay saktong kakamatay lamang din ng asawa ng isa pa sa magkapatid na yon. Doon, napag-alaman ng pumalaot na wala sa kamag-anak ng lalaki ang bangkay. Yan naman napasugod ang mga kaanak nito. At hindi nila alam na namatay na pala yon. Hinanap nila yon. May lakas pa ng loob na magtawag ng mga otoridad ang magkapatid na babae pero hindi nila magawang mapaliwanag kung nasaan ang katawan. Tinuturo din nila ang kaanak ng lalaki at pilit sinasabing nasa kanila yon. At sana ay galangin muna nila yung magkapatid gawa ng kakamatay lamang din ang asawa ng isa sa kanila. Natapos ang gulo noong araw na yon. Pero may nagmamanman na pala sa magkapatid na ito. Hanggang sa nagkagulo na naman ang isang gabi. Dahil huling-huli sa akto ang 2 matanda. Sinilip sila ng isa sa mga nagmamanman at yung katawan umano ng huling namatay na lalaki ay binabali-bali nila at pilit pinagkakasya sa malaking tapayan o jarnon. Dahil sa kailangan pa ng mga tao na pumunta ng bayan para magtawag ng mga otoridad. Sa hindi malamang dahilan ay nakatakas at nawala bigla ang magkapatid na yon. Naiwan ang nag-iisang anak ng isa sa kanila, na noon ay bata pa, at napag-alaman ng mga tao noon na saksi pala ito sa kababuyan ng magkapatid na aswang. Matapos ang imbestigasyon at maritrib ang balibaling bangkay na yon, ay may nahalukay pa sila na buto ng tao sa likod ng bahay. At ang bata, pinakuha doon sa kaanak ng tatay. Pero ayun nga, Sir Seth. Makalipas ang mahigit 20 taon ay bumalik ang magkapatid na ito doon. Nagulat na lamang din sila sa pagsulpot ng mga ito. At ang ipinagtataka nila ay kung bakit kasama na ng isa yung anak niyang inabandona nila noon.
Doon na rin ulit dumami ang mga kaso ng lasunan. Pero nangyayari naman ito sa ibang baryo kaya doon din nauso yung mga kalamansi, pampiga, bago kumain. May nangyari na rin daw ng katulad kay kuya ng mga dayo, lalo na kapag piyesta pero napipigilan ito ni Manny. At nito ngang nakaraang ilang araw bago dumayo si kuya doon. Nabalitaan nga nilang namatay ang anak ng isa sa magkapatid na ito. Kahit na wala itong sakit. At malakas pa. At kung minalas-malas daw Sir ay baka niluto nila ito. At natikman ni kuya yung sabaw nun. Ewa. Tinanong naman ni kuya kung bakit hindi nila isuplong sa otoridad. Sinubukan daw nila pero yung kaso ay mahigit 20 taon na ang nakalipas. Para bang wala sa record. Lalo na at nagbago na mga politiko at namamahala dun sa bayan na yon. Ayon sa manggagamot ay muntikan na daw maging biktima si kuya ng mga yon. Baka nangangati na naman sa pagtikim ng laman ng tao. Matapos mabigyan ng lunas, ay may pinauwi lamang itong manggagamot kay kuya. At sinabihan nito na pagkagising sa umaga at bago matulog, uminom ng hilaw na itlog at kapag nakakaramdam ng pagsuka, isuka. At kapag sa isang linggo ay hindi na siya nagsuka ng kakaiba ay pwede na niyang tigilan yon. Bagay na ginawa naman ni kuya. Isang araw lamang daw siyang nagsuka ng maitim pagkatapos nun ay wala na. Inatid nila si kuya sa pantalan. At talagang matapos noon na hindi na tumanggap si kuya ng mga serbisyo doon sa isla na yon. Wala na rin siyang balita sa nangyari doon sa baryo o kung anong aksyon ang ginawa ng otoridad. Dahil ultimo ang matandang nagbigay sa kanya ng sulat para ipadala kay Ingo ay hindi na sumipot doon sa tinatambayan ni kuya. Pero magmula noon, ay may dala-dala na sa bulsa si kuya ng kalamansi. Nagtanim din ito ng 3 puno ng kalamansi na palaging hitik sa bunga. Hanggang dito na lamang Sir Seth. At isa pa lamang yan sa 3 kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ang kwentong maibabahagi ko ay mga naging karanasan namin ng bayaw kong si Lazarus. At sa mga tagapakinig na gusto malaman kung nabigyan na ba ng hustisya ang pagkamatay ni Tatay Ben? Hanggang ngayon, hindi pa rin. Pero kahit papano ay ramdam na namin ni Zamira na medyo nakabalik na si Lazarus sa normal niyang pamumuhay. Sa tulong na din ng mga kasamahan namin at ng 2 supling namin ni Zamira. Bago ako magsimula, gusto ko ulit sabihin na wala akong gustong siraan na tao, lugar o kung ano paman sa kwentong ito. Tsaka pala, nasabi pala sa akin ni Zamira na yung mga nagko-comment daw na kung posible mang makilala kami. Oo naman. Sa tapat ng 8th Infantry Division, may karinderya doon na pagmamay-ari ni Master Sergeant Ferreras. Doon kami madalas kumain ng tanghalian. Sa pagkawala ni Tatay Ben, lahat kami ay nagdalamhati. Kabilang na din ang mga taong malalapit sa pamilya nila. Hindi ito matanggap ni Lazarus at walang gabing hindi sila umaalis para balik-balikan ng dating bahay ni Rigor at ng mga kamag-anak nito. Pero kahit anong balik namin ay wala na kaming bakas na makita. Binalot ng kalungkutan at galit si Lazarus at dumating sa punto na paghihiganti na lamang ang nasa isipan nito. At kahit anong sabihin namin sa kanya, hindi na ito nakikinig. Maski kay Samira. Isang gabi, dumalaw ako sa bahay nila para makita si Samira. At saktong naabutan ko si Lazarus. Napaalis na naman. Tinawag ko ito at tuminto siya at napatingin sa akin nang makalapit ako. Tinanong ko ito, "Tol, pupunta ka na naman sa lugar nila Rigor? Nakailang balik na tayo doon pero wala na talaga sila."
Panahon na siguro para itigil muna yung pagpapabalik-balik ko sa lugar na yan. Nabigla na lamang ako at nagulat sa ginawa ni Lazarus nang kinuwelyuhan ako habang nakatingin sa akin ng sobrang sama at pinapakita pa nito ang mga mapupulang mga mata niya. Nagwika ito ng, "Huwag kang makialam sa mga ginagawa ko. Kagustuhan ko to. Hindi mo alam kung gaano kasakit mawalan ng ama. Tol, masakit din sa akin na nawala si Tatay Ben. Hindi lang sa akin, pati sa ibang tropa. Kaya sinasamahan ka namin para hindi ka mapahamak. Paano na lang si Zamira kung pati ikaw na nag-iisang kapatid niya mawala din, di ba? Dahil sa kagustuhan mong makapaghirante." Nanatili itong nakatingin sa akin na masama. Tinulak palayo sa kanya. "Buhay ko to. Kagustuhan ko to. Huwag ka na makialam." Hindi namin namalaya na nasa harap na namin si Samira. "Kuya, tama na. Itigil mo na yung ginagawa mo. Mamuhay na lang tayo na maayos." Wika ni Samira nun habang napapaluha. Naglakad palapit si Lazarus kay Samira. Tinabid niya ito. Dahilan para mapaupo si Samira sa lupa. Doon ko na hindi napigilan ng sarili ko. Agaran kong sinugod si Lazarus at binigyan ito ng malakas na suntok sa mukha pero tulad ng nasabi ko dati, kasing tigas ng bato ang pagmumukha niya. Nagpang-abot kaming dalawa ni Lazarus at alam ko sa sarili ko na hindi ako mananalo sa mano-mano dahil sa kakaibang lakas niya. Nang biglang dambahin ni Samira ang kanyang kapatid, dahilan para silang dalawa ang maglaban sa anyo nilang nakakatakot. Hindi din kinaya ni Samira ang lakas ni Lazarus. Isang malakas na sampalang binigay ni Lazarus kay Samira bago ito tumalikod. Bago pa man ito makaalis ay binunot ko ang baril ko. Nag-warning shot ako at tinutok ko ito kay Lazarus. Humarap ito sa akin at lumapit. Dinikit ang dibdib niya sa hawak kong baril at ang wika ay, "Patayin mo na lang ako para matapos ng nararamdaman kong paghihirap." Napatingin ako sa kanya. Doon ko napansin na lumuluha ito. Sa huli ay hindi namin napigilan ang pag-alis niya. At bago ito tuluyang makaalis, sinabihan ako nito ng, "Tol, kung ano man ang mangyari sa akin, ikaw na yung bahala sa kapatid ko. Huwag mo siyang sasaktan. Kung sa tingin ng ibang tao sa kapatid ko, halimaw. Para sa amin ni Tatay, prinsesa namin si Samira. Patawarin mo sana ako." Napayuko na lamang ako at pabulong na sinabi sa kanya, "Kung sa inyo prinsesa siya, para sa akin, nag-iisang reyna ko." Ngumiti si Lazarus at tumakbo na paalis. Agaran ko namang tinulungan si Samira at dinala sa loob ng bahay nila. Humingi ito ng pasensya sa ginawa ng kapatid niya. Sinabi kong naiintindihan ko yon. Lumipas pang ilang araw at dahil naka-off duty ako, niyaya ko si Zamira na sumama sa akin papuntang Pasay. Nung una, nag-alangan tayo dahil walang magbabantay sa kuya niya. Kaya ang ginawa ko, ipinagpaalam ko ito sa kuya niya na kaagaran naman itong pagpayag. Mas maganda umano dahil maiiba daw ang lugar na makikita niya at taong makakasalamuha. Dumating ang araw na pagliwas namin. Todo paalala naman si Samira sa kuya niya na pumirmi na muna sa bahay. Tanging pangiti lamang ang ginawa nito. At para kaming mga asong pinapaalis ni Lazarus at sinabihan na mag-iingat nun. Nang makarating nga kami ng Pasay, pinakilala ko kaagad sa magulang ko si Samira. Sinabi ko kung ano ang pagkatao niya.
Pansin ko kaagad ang pagkailang ng iba kong kamag-anak pero nanatiling nakaniti ang mga magulang ko kay Zamira noon. Anak, gusto mo bang maging normal na tao? Wika ng ama ko kay Zamira. Napatingin ito sa akin na nanlalaki ang mga mata at sumagot ng, may posibilidad po bang maging normal akong tao? Tumawa ang ama ko at sumagot ng, kahit pinanganak ka pang aswang, may posibilidad na maging normal na tao ka. Basta't maniwala ka sa Panginoon na may likha ng lahat. Napahawak sa braso ko si Zamira. Bahagyang napapaluha abang nagsasabi ng, may paraan pala para maging normal ako. Gusto ko maging normal na tao para hindi ako katakutan na magiging anak natin. Napanganga ako sa sinabi ni Zamira. Agaran kong pinitik ang noon ito at nagwika ng, tumigil ka ba? Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Sa susunod na yung mga magiging anak-anak na yan. Ramdam ko sa sarili ko na namumula ang mukha ko. Abad akong tumingin sa ama ko at tinanong siya ng, pwede ba yon? Sino may kakayanan gumawa nun? Hinawakan ako nito sa balikat at sinabing, kay Mang Edu ka pumunta. Kaya niyang pagalingin yung nobya mo, di ba? Bigla akong napahawak sa leg ko para kapain yung kwintas na bigay niya pero napagtanto ko na binigay ko pala ito sa bunso kong kapatid nun. Paano mo nasabing kaya ni Mang Edu? Tanong ko sa ama ko. Madami nang napagaling si Mang Edu. Maniwala ka sa akin, anak. Dagdag ko lamang po sa Pasay kung saang kalye o kanto lumaki ang ama ko. Dati yung malawak na palayan, kasama na yung Magallanes, at kung saan nga nakatira sila tatay. Merong doong kwento na merong dumaan na matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana. Dumaan ito eksaktong 2:00 na madaling araw. Pumasok ng kalye. Naglakad simula kanto hanggang dulo ng street namin. Pagpatak ng 5:00 ng umaga no na maraming taong namatay sa hindi malamang dahilan. Tangin si Lolo Edu lamang ang gumasag ng sumpa na yon. Malibay ka. Alam mo yung kwento na yan. Sa mga sumubaybay naman, na mga una kong ipinadalang kwento. Alam niyo naman kahit papano kung ano ang kakayahan ni Nono Edu. Balik tayo sa kwento. Matapos kong malaman yon, sinabi ko kay Zamira na dadalhin ko siya kay Nono Edu. Kinanong kong sigurado ba siya. Ngimiti ito at sumagot ng oo nun. Gusto man niyang maging normal na tao, katulad ng iba. Tinanong ko pa siya at nakahindi pumayad ang Kuya Lazarus niya. Ayon naman dito ay saka na daw nito po problemahin yon. Iyon ay kapag nalaman na ng kuya niya. Napakamot na lamang ako sa ulo. Kinabukasan, pinasyal ko si Zamira sa mall. Tuwang-tuwa ito dahil marami itong nakikita na bago sa paningin niya. At isa lang masasabi ko. Hindi ko maipinta ang kasiyahan niya na parang ayaw ko nang matapos sa mga oras na yon. Yumipas sa mga oras at niyaya ko na siyang umuwi. Tinanong ko kung handa na ba siya mamaya pagdating namin sa bahay ni Nono Edu. Mahina itong tumugon. Pagdating namin sa tapat ng bahay ni Lolo Edu, biglang pumunta si Zamira sa likod ko at napansin kong nanginginig ito at bumulong ng, huwag na tayong tumuloy. Masyadong mataas yung pasensya ng taong nagmamayari ng bahay na to. Maski siguro si tatay hindi makakapasok dito. Napanipi na lamang ako at sinabing huwag siyang mabalala. Hindi ko siya pababayaan. Pinawag ko na si Lolo Edu. Nang gumukas ang pinto ng bahay nila, nakita ko naman ang kababata ko na halatang nagulat pa ito. Pare,
Uy, naawitan na pala. Kamusta na? Hinakbayan ko at sinabing ayos lamang. At na makita nung sa Samira, mahinang suntok sa pagiliran ko ang binigay nito at sinabing, ganda ng kasama mo ah. Asawa mo? Bagya ko namang hinigpitan ng bagakbari sa kababata ko at bumulong na. Hindi pa, pero malapit na. Sa pangiti ko dito. Tinanong ko naman kung nasa bahay ba si Lolo Edu. Tumango naman ito. Nasa altar umano at nag-aayos ng mga prutas na binigay ng mga taong nagpagamwat. Pinapasok kami pero ayaw pumasok ni Zamira. Halatang takot na takot. Sinabihan ko na lamang ang kaibigan ko na tawagin si Lolo Edu na agad naman na ginawa ng kababata ko. At nang lumabas ng pinto si Lolo Edu, agad akong nagmano pero nakatuon ang paningin niya kay Zamira. Louie, alam mo ba kung ano ang kasama mo? Oo, Lolo Edu. Alam ko. At hindi po siya tulad man iniisip niyo. Hindi ko na nanluhusgan ang kasama mo. Ala, papasok na. Pumasok ko na, Neng. Binaba ko na yung pudar ko. Dagdag pa ni Lolo Edu. Nang makapasok ng loob ng bahay, pinaupo kami. Neng, sigurado ka ba sa desisyon mong maalis ang sumpa sa katawan mo? Agarang wika ni Lolo Edu na parang alam na niya kung bakit kami naroroon. At sa nanininig na boses ni Zamira, tumango ito. Kaya ko relisin ang sumpang kinagisnan mo pero ang tanong ko'y, kakayanin mo ba ang proseso? Napatingin ako kay Zamira na hindi makatingin ng diretso sa may matanda. Kakayanin ko po. Sagot niya. Napanipi naman ng matanda at like kinuha ito sa altar na parang tubig. Minagay sa braso. Binigay kay Samira. Inumin mo yan. Makakaramdam ka ng init sa katawan. Makakaramdam ka rin ng pagsusuka. Pag nangyari yun, isuka mo ang dapat isuka. Magiging normal na tao na po ba ako pag ininom ko itong nasa baso? Tanong ni Samira ngayon. Oo. Mamumuhay ka ng normal tulad ng mga normal na tao. Pero asahan mong pag nagdalang tao ka na, mga dating kauri mo ang magtatangka sa buhay mo. Handa ka na ba? Hindi sumagot si Samira. Walang sabi-sabing tinungga ang laman ng baso. Nang maubos na ito, ilang segundo lang ang lumipas ay bigla itong nagsisisigaw na parang nasasaktan. Habang hawak-hawak ang legya. Sumisigaw ito ng mainit. Sobrang init. Kasabay noon ay ang pagbigkas ng mga dasal ni Lolo Edu na hindi ko maintindihan. Lang akman tutuluan ko siya. Sumigaw si Lolo Edu. Huwag mo siyang hahawakan. Hayaan mong nailabas niyo ang sumpa ng pagkatao niya. Tanging malood lang ang nagawa ko. Habang nagpagulong-gulong sa sakit na nararamdaman si Zamira. Maya-maya pa, may mga sinusuka siyang laway na kulay itim na mahaharin tulad ko ang amoy sa kanal. Sobrang baho talaga. Nakita ko din habang nagpapagulong-gulong siya. Laninitim ang balat nito na parang gustong magpalit ng anyo pero hindi natutuloy. Makalipas ang kulang-kulang kalahating oras nun. May sinuka si Samira na ulay itim na parang kolen. Doon na nagsalita si Lolo Edu ng tapos na ang paghihirap niya. Mabuti at kinaya niya tulad ng mga naunang nagpagamot sa akin. Salamat sa Diyos. Unpi-unpi nang kumalma si Samira. Nagpahinga na rin ako na maluwag.
Sinabi ni Lolo Edu na alalayan ko si Zamira na ihiga sa mahabang upuan. Lilising ko na umano ang mga suka. Hanap daw kami. Siniswerte. Kung siya pa daw yung maglililis. Napakawan na lamang ako sa mga sinabira. Bukas po no magigising si Samira. Dagdag ni Lolo Edu. Kaya doon na rin ako magpahinga sa kanila. Kinabukasan ng magising ako ay napansin ko wala si Samira sa upuan. Agad akong napabangon para hanapin ito. Nang may marinig akong nagtatawanan na nagmumula sa kusina. Nung pumunta ako, nakita kong nakaupo si Samira. Halatang nanhihina pa rin. At nang nakita naman ako ni Lolo Edu ay sinabihan akong umupo at sumabay na sa pagkahinang-agahan. Bago magsimulan kumain, may inabot ulit si Lolo Edu na isang basong may laman na tubig. Pinapainom kay Zamira. Subukan mong inimim yun, Neng. Halda namang ininom ni Zamira nang bigla nitong ibuga ang iniinom niya. At nabuhi ka ng... Ano to? Ang pangit man lasa. Tumawa si Lolo Edu at sinabihan ako na ako naman daw ang uminom nun. Kinuha ko ang baso at pinom ang laman. Nabuga ko rin ito at napasabing, "Luh, ang alap!" Doon na nagtawanan ng mga kasama namin sa pagkalinan. Inabot ni Lolo Edu ang isang plapitong may laman na asing kay Zavira. Subukan daw na hawakan at tikman ito. Nadaan naman pa ito ng una pero ginawa din niya. Lang mahawakan niya ang asin ay biglang sumilay sa amin ang magandang ngipin nito at nagsabi ng, "Hindi na ako naiirita." Sinabi ni Lolo na tikman niya at ginawa naman ni Samira. Sinabi ni kong pangit ang lasa. Ngulipi si Lolo at sinabing ang lasang yan ay maanak na yan. Makakakain na ito ng normal na pagkain ng tao. Normal na tao. Totoong normal na ako. Mga kakagang sinasabi ni Samira habang umiiyak sa sayanan. Todo ang pasasalamat namin kay Lolo Edu. At bago kami umalis ay kinausap ako ni Lolo ng kamilang dalawa. "Louie, apo. Kilala na kita mula pagkabata mo. Ikaw lamang ang nagka-interes sa mga ginagawa ko. May huling kahilingan sana ako sa'yo." "Lolo naman, alam mong namamaalam ka naman sa sinasabi mo eh. Ano yun, Lo? Kahit ano basta kaya ko." Napabuntong hininga ito at nagwika ng, "Gusto kong ikaw ang magmana ng kakayahan ko. Alam mo naman na sa mga anak ko at mga apo ay walang gustong sumunod sa yapak ko. Di ako maaari. Ikaw ang gusto at napili kong magmana nito." Sa mga nakikinig, gusto ko lang sabihin na wala akong kakayahang manggamot ng isang taong may karamdaman. Pero tulad po ng iniisip nyo, ako ang sumalo ng kakayahan ni Lolo Edu. Hindi ko nababanggitin kung paano ito napasa sa akin. Masasabi kong isa ito sa mga gamit niya na may kulay pula sa gitna. At ang kakayahan nito ay hindi ka mababasa ng ulan o matangay ng malakas na hagupit ng hangin. Napakagaan sa katawan. Nang matapos ang bakasyon namin ay bumalik na kami ng Samar. Araw-araw, bago ako bumalik ng duty ay kinakausap ko si Lazarus at sinabi ang mga nangyari sa Pasay. Nagulat ito na normal na tao na si Zamira. At para mapatunayang normal na ito, pagsapit ng gabi, inabot ni Lazarus kay Zamira ang isang bote na may kulay itim na likido sa loob nun. Iyon numano ang tumutulong sa kanila para mabilis ang pagpapalit anyo pero pagbukas na pagkabukas pa lamang ng bote na yon, binato ni Samira ito kay Lazarus habang sumisigaw at nakatakip ang ilong. "Ang baho, kuya." Masuka-suka pa ito. Biglang lumapit si Lazarus kay Zamira. Niyakap ito.
Salamat sa may likha ng lahat. Makakapamuhay ka na ng normal. Sa totoo lang ay akala namin, ikakasama ng loob ni Lazarus yung pagbabago ni Zamira. Pero kinatuwa pa nito. Tol, baka gusto mo din maging normal na rin. Ngumiti lamang ito at nagwika ng, ayos na ako sa ganitong pagkatao ko. Tumahimik na lamang ako. Lumipas sa mga taon at nakapagtapos si Zamira sa kursong kinuha niya. Naging maestra. Nagtuturo ito dito lang din sa Katbalogan. Elementary teacher siya. Siyempre dumating din sa punto ng buhay namin ni Zamira. Yung pinakamasayang araw nang malaman naming dalawa na nadadalang tao na siya talaga. Walang paglagyan ng tuwa ko sa mukha nun. Dahil nakahiwalay na kami ng bahay kay Lazarus, nagpasya ako na pumunta sa kanila para masabi ko ang magandang balita. Nang makarating na ako ay nakita ko itong kasalukuyang nagsisibak ng kahoy. O napadalaw ka? Ano meron? Ngumiti naman ako at lumapit dito at binulungan na, Tol, magiging tito ka na. Napaatras si Lazarus at nanlalaki ang mga mata. Ako, magiging tito? Ibig sabihin magkakaanak na kayo ni Zamira. Tumango lamang ako habang nakangiti. Nagsisisigaw si Lazarus habang nagtatatalon. Sigaw ito ng sigaw. Naglabasan ang mga kamag-anak niya at naglapitan ng mga pinsan niya. Kita sa kanilang saya. Pero sinaway ito ng isa niyang tiyahin na itatago ko na lamang sa palayaw niyang bebeng. Hoy Lazarus, huwag ka magsisisigaw dyan. Mamaya marinig ka pa ng iba dyan pag interesan pa yung pamangkin mo. Subukan nang nilang galawin ng kapatid ko at ang magiging pamangkin ko. Papasundo ko agad sila kay kamatayan. Nagtawanan naman ang mga magpipinsan nun. Dumalaw ka sa bahay para makita mo naman si Zamira. Wika ko. Tumango lamang ito at agad din akong nagpaalam. Lumipas ang 5 buwan. Wala namang nangahas na bumiktima o dumalaw man lamang sa bahay namin nun. Ikaw ba naman magkaroon ng kapatid at mga pinsan na aswang na laging nakabantay sa labas ng bahay niyo gabi-gabi? Wala talagang mangangas na may pumuntang iba. Kaya't kahit nasa bundok ako naka-assign nun. Kampante ako dahil hindi pa pabayaan ni Lazarus si Zamira. Pero dadating pa rin talaga yung araw na meron at meron pa ring magtatangka. Sa pagkakatanda ko, magpipitong buwan na yung tiyan ni Zamira. Nang mamalengke ako at sinabihan ako ni Zamira na sasama siya dahil may kukunin itong mga lesson plan sa co-teacher niya. Sinabihan ko naman ito na ako na lamang ang kukuha para hindi ito mapagod pero siya na lamang umano dahil may pag-uusapan pa sila. Sumakay kami ng tricycle pabayan at inuna naming kitain yung co-teacher niya. Nang makapag-usap at mabigay yung mga dapat ibigay, nagpaalam na kami. Sabi ko hintayin niya na lamang ako sa labasan ng palengke. Pero sasama daw siya para daw pipili ng mga preskong isda at bagong gulay. Ano ba magagawa ko? Si Bisis ang laging tama. Habang namimili kami ay nagkita kami ng isa kong kabady. Nagkamustahan. Si Zamira ay nagpaalam na pupunta sa bilihan ng isda. Tumango naman ako at sinabing wag siya makipagsiksikan baka matamahan yung tiyan niya at kung mapano pa siya nun. Kita ko naman ito habang kausap ko yung body ko. May napansin lamang ako na isang babae. Hindi pa naman katandaan. Sabihin na lamang natin nasa mahigit 40 anyos na ito. Napansin kong sunod dito ng sunod kay Zamira. Ginigit-git niya ito. Nakita ko namang kinausap ito ni Zamira at nakita ko ring nagtawanan sila. Hinawakan ng babae yung tiyan na parang hinihimas. Nang magpaalam na ang kabady ko ay lumapit na ako kay Zamira. Tinanong ko agad ito kung nakapamili na.
Napalingon naman sa akin ng babae at napayukunan. At agaran itong nagpaalam. Tinanong ko si Samira kung kakilala niya ang babae. Hindi umano. Pero sinabi umano ng babae na dating estudyante niya yung anak nito. Sinabi lang itong pangalan. Silabihan ko si Samira na maniwala ka naman. Mamaya'y kawatan yon at binubudol ka lang. At higit sa lahat, mamaya, aswang yun, di ba? Sumagot naman ito nang hindi naman siguro gawa ng yung pangalan na sinabi ng babae ay naalala niyang naging estudyante niya nga. Nang matapos makapamili, umuwi din agad kami. Pagdating ng bahay ay bigla na lang sumakit ang tiyan ni Zamira. Sinabihan ko pa ito na magbawas. Baka kung ano lang ang nakain. Pero hindi naman umano siya nadudumi nun. Agad ko namang tinawagan ng pinsan kong nurse na naka-duty lang din sa bayan. Sinabihan ko itong dumaan ng bahay pag-uwi niya. At ganun yung nangyari. Pagdating ng pinsan kong si Jamjam, chinek up niya kaagad si Samira. Sabi nito, baka umano na pagod lamang o natadtad kaya nanakit yung tiyan kaya pagkatapos maghapunan ay agad din kaming nagpahinga. Nasa kasarapan na kami ng tulog nang magising na lamang ako sa kalampagan sa may bubungan. Na parang may nag-aaway nun. Agad kong kinuha ang baril ko at lumabas ng bahay. Nang makita ko si Lazarus at ang tatlo pa nitong pinsan na hawak-hawak ang isang malaking aso nun. Tol, anong nangyari? Tanong ko. Inasong na kayo. Tulog na tulog pa rin kayo. Buti na lang napaga kami ng dating dito. Ayon kay Lazarus, habang nakamasid ang tatlo nitong pinsan sa hindi kalayuan, si Lazarus ay nasa taas ng bubungan nun, nakabantay. Nakita niya itong isang babae na paikot-ikot sa bahay. Sinitsitan niya ito at tinanong kung anong pakay. Nang walang ano-ano'y tumalon itong babae sa may bubungan. Sinabihan si Lazarus na, ako ang nauna dyan. Umalis ka dito. Bigla na lamang nag-anyong aso ang babaeng yon. Tanging pagtingin lamang ang ginawa ni Lazarus. Mukhang gutom na gutom ka na. Hindi ko naman aagawin yung pagkain mo eh. Yun ay kung mapapatay mo ako. Dali-daling pinagkakalmot at kagat ni Lazarus ang asong yon. Walang hiya ka. Malas-malas mo naman. Kapatid ko pa yung napili mong biktimahin. Akmang tatakbo pa ito nang salubungin ito ng tatlong pinsan niya. At hinawakan nun. Yan yung kwento ni Lazarus. Habang tulog kami at yung tagpong yun na ang inabutan ko. Sa totoo lang, hindi ko napigilang tumawa sa mga nangyari. Inutusan ni Lazarus ang aso na bumalik sa orihinal nitong anyo. At nang bumalik na, nakilala ko kaagad ito. Ito yung babaeng nakausap ni Samira sa may palengke nun. Pasalamat ka. Hindi ako yung nakahuli sa'yo kundi tadtad na ng balay ang katawan mo. Uwi ka ako dito. Inutusan ni Lazarus na dalhin ang babae sa sityo nila at nanatili naman si Lazarus sa bahay na nakamasid nun. Simula noon ay hindi ko na ulit nakita ang babaeng yon. Kung ano mang nangyari sa kanya sa sityo nila Lazarus, sumalangit nawa na lang. Lumipas ang buwan, naging normal ang panganganak ni Samira. At nang dumating ang araw ng binyag, ay inimbitahan namin ng malalapit sa aming tabilang sina Arnold, Raymond, Sir Dante at yung tatlong malalapit na classmate ni Samira. At yung mga kabady ko na kinuha ko mga ninong sa binyag ng panganay naming anak. Ginawa ang salo-salo sa mismong sityo nila Tatay Ben. Kung titingnan mo, mga normal lang na tao ang kaharap mo pero pag kumagat na ang dilim,
Hindi mo alam na nagpapalit na pala ng anyo ang mga ito. Isa lang masasabi ko sa naiwang pamilya ni Tatay Ben. Meron silang palabra de honor. Habang nagaganap ang kasiyahan ay nagkaharap si Lazarus at Sir Dante sa inuman. Baka gusto mo mag-militar, Lazarus? Nako sir, lilit lang yung mundo ko dyan. Sagot naman ito. Napatawa naman si Sir Dante at nagwika ng, hindi lilit ang mundo mo dito. Mas talawak pa ka mo. At kung sakasakali, matutulungan ka na namin. Napatahimik si Lazarus at nagpatuloy sa pagtaday. Nang matapos ang kasiyahan, at bago umalis si Sir Dante ay sinabihan si Lazarus ng, pag-isipan mo yung alok ko Marami ka magiging kasangga dito. Tumango naman si Lazarus. Sumunod na araw nga ay pumunta si Lazarus sa bahay at natanong kung paano mag-apply sa militar. Ngumiti naman ako at sinabing kami na ang bahala doon. Sa tulong ng commanding office namin at ng iba pa naming mga kakilala, nakapag-training si Lazarus bilang army. Kung makikita nila, minani lamang ni Lazarus ang training na parang hindi napapagod. Mapapanganga ka na lang talaga. Nang makagraduate ito, agad itong hinatak ni Sir Dante para maging ranger. At ganun nga ang nangyari. Natapos niya rin ang ranger training na sobrang hirap. Hindi lahat ng army ay may kakayang maging ranger. At nang maging ranger si Lazarus, doon na din lumawak ang kaalaman. Lalong-lalo na sa mga lugar. Karamihan sa mga sundalo, may mga karanasan tungkol sa aswang. Meron lang talagang hindi pinalad mabuhay. Yung iba nabaliw. Yung iba naman ay nagpaawol na lang. Ikaw ba naman ay makaharap ng halimaw na hindi tinatabla ng bala? Pero karamihan ay hindi ito binabahagi. Nanatili lamang itong parte ng buhay nila. Lumipas ang panahon, kahit anong paghahanap naming sakutan nila Rigor, hindi namin sila nakita. Hanggang naibahagi ko nga ang kwentong 12 bolitas na naere sa channel ni Sir Seth. Sa uling parte ng kwento ay merong nag-email sa akin kung hindi ako nagkakamali. Listener din ito sa channel niya. Sa pagkakaalala ko ay Roshen ang pangalan nito. Nagpalitan kami ng mensahe. Itong si Roshen ay isang medium. May kakayahan itong maglakbay sa panaginip. Siyempre nung una hindi ako naniniwala. Paano maglalakbay sa panaginip, diba? Pero sa huli ay sa Facebook na kami nagkakausap. Pinakita ko ang litrato ko sa kanya. At simula nga noon ay may isang babae nang nagpapakita sa panaginip ko. Hanggang sa mapagtanto kong siya yon. At itong taong to ang nag-lead sa amin pabaybay Leyte. Sinabi ko ito kay Lazarus. Sinabi nito na sige. Wala namang masama kung susubukan namin. Sumakto naman na magbabakasyon na kami. At yan ang gagamitin naming oras para makapunta ng baybay. Sinabi ko ito kay Zamira. Nung una ay nag-aalangan ito pero nakumbinsi din sa huli. Hindi naman pumayag si Arnold at Raymond na hindi sasama nun. Ganon din ang tatlong pinsan ni Lazarus. Kaya bandang huli, 7 kaming lumuwas pa Santa Rosario baybay. Pagdating doon, agad kaming natanap ng pwede naming matutuluyan pang samantala. Pero sa kasamaang palad ay walang nagpaparentang bahay sa lugar na napuntahan namin noon. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, ay meron kaming nadaan ng isang bahay na may nagkukumpulan ng mga tao. Kawawa naman si Mare. Nawawala yung anak niyang bunso. Pang-4 na bata lang nawawala sa baryo natin. Kagagaman na naman siguro yan ang komunidad sa taas ng bundok. Mga ganong bulong-bulungan ang mga naririnig namin. Nang magwika si Lazarus ng, Tol,
Nakikita ko yung mga bakas ng mga aswang dito. Panigurado, ito yung lugar na hinahanap natin. Uso din paling aswang dito, no? Pabiro kong sabot dito habang nakangiti nun. Hindi na lamang ako pinansin ni Lazarus at nagpatuloy lamang sa paglalakad. May nakita kaming maliit na tindahan at doon muna kami nagpahinga para makapagtanong-tanong na rin. Nang tanungin ko ang tendera, Nang, meron ba ditong pwedeng marentahan ng bahay kahit ilang araw lang? Tumingin naman sa akin ang naturang matandang babae na tinignan ako mula ulo hanggang paa at sumagot ito ng, "Mga dayo kayo. Anong paka niya sa lugar na ito? Kung naghahanap kayo ng bahay na matutuluyan, wala kayong makikita sa baryo na ito. At kung ako sa inyo ay umalis na kayo sa lugar gawa ng delikado siya." Nagpigil ito sa pagsasalita. Pinigilan ito ng isang matandang lalaki. "Wala kayong marerentahan dito." At tumalikod na. Nagkatingin na naman kaming pito at nagsenyasan na umalis na. Sa kakauyan na lang tayo magpahinga ngayon. Bukas maghahanap ulit kami ni Lazarus sa kabilang bari ng bahay. Wika ko sa kanila. Sumang-ayon naman ang mga ito. Sanay namang matulog kahit saan. Kaya fight na kami nun. Nang makarating na kami sa paanan ng bundok, agad namang nag-ayos na mga gamit ang mga kasamahan ko. "Tol, wala tayong nabiling pagkain para sa tanghalian ah. Kaya na nila Lazarus yan. Sila na maghahanap." Sagot ko. Pero ayon kay Lazarus ay delikadong magpaikot-ikot dahil hindi nila sa ulo ang lugar. Kaya't sa huli, ako at si Lazarus na lamang ang gumalik sa baryo para mamili na makakain. Nang makabalik kami sa baryo para mamili, halatang umiiwas na sa amin ang karamihan ng mga taong nakakasalubong namin. Hindi ko alam kung natatakot sa suot kong puro itim. Nagmukha na ata akong kidnapper. O kaya Lazarus na nagmukha ng rebelde sa suot niyang uniforme. Nagpatuloy na lamang kami hanggang sa makapamili kami. Habang naglalakad pabalik, meron napansin si Lazarus sa daang dinabagtas namin. "Tony, may naaamoy akong aswang na dumaan dito." "Tol, tayo lang dumaan dito ah. Malamang baka ikaw yung aswang na yon." Pangaasar na sagot ko. "Normal. Meron talaga eh. O nabilisan na natin. Baka harangin pa tayo dito ng aswang." Nang walang ano-ano bigla akong bilaing ni Lazarus. Sumenyas tawag mainay. Tinuro niya ang isang ginapiryo na sakal-sakal ng isang lalaki. Hinagis ito sa kasama pa nitong lalaki na may katabing sako. "Paran, mga aswang yan." Maya-maya pa, naririnig namin ang sinasabi na laki na iaalay nila ang binapivyo at ang bata o manong nasa sako. Doon ko lang napag-isip-isip na hindi kaya yun yung batang hinahanap na nasa baryo pa kami. Biglang umakit sa puno si Lazarus. Hinamba ko na binaw-armas ko. Na makita kong hahampasin ang buntot ng pagi ng pinata ang nilalang na nasa harap niya. Pero mabilis na naapakan ng kamay nito. Maya-maya pa'y naririnig kong parang umiiyak ang binapilyo. At nang akmang tapayo na ang lalaking nasa harapan niya, doon ko lang napansin na itsurang impact na may ito. Hindi na o nagdalawang isip na barilin ang dalawang nilalang na kaagaran namang gumagsak sa lupa. "Tay, bakit ba pinuluyan? Baka maatunogin iba," sabi niya Lazarus. Sumagot naman ako ng, "Kiasayin dalawang bapay mapahamak." Nilapitan ko ang binapilyo na binubuksan ng sako. At doon ay tumambad sa amin ang isang batang babae. Sinabihan ko ang binata na umuwi na delikado na sa lugar na yon.
pero parang natulala naman ito. Nang tingnan si Lazarus ay sinabihan niya itong umuwi na dahil alam o manamirang kuta ng mga aswang ang taas ng bundok. Abid namang pinasan ng binata ang batang babae at magpasalamat bago umalis na. Lazarus, paano mo na naman nakuta ng mga aswang yung taas ng bundok? Tanong ko. Sabi-sabi sa bayo kanina eh. Hindi ko ba nakikinig? Pabarang sabot nito. Tumango-tawo naman ako at naglakad na nasaan ang mga kasama namin. Nang makarating kami, tinanong ako ni Arnold at Raymond kung narinig ba namin yung putok ng baril. Tumango ako at sinabing sa akin ng galing yan. Dahil may naka-enkwentro kaming dalawang nilalang. At nang marinig nila yon ay halatang na alerto naman sila. Inagabihan, naubusan kami ng tubig na may inom. At kung minalas-malas ay wala bing namin nakitang bukal na malapit kaya nadpa siya akong maghanap ng pwedeng mahinya ng tubig sa baryo. Bago ako umalis sinadpresenta si Lazarus sa sumama para kung sakasafalin merong hindi magandang mangyari. Dalawa kaming magkasama noon. Bago kami makababa ng baryo, may tinuro si Lazarus na isang bahay na nakabukas pa ang ilaw sa loob nito. Subukan ko manumanhingin. Pero bago pa man kami makalapit doon, huminto si Lazarus. Sinabihan ako nito na ako na lamang ang pumunta at manhininon. Pinanong ko naman ito kung bakit. Bahay ng albularyo yan tol. Di pala lang ako. Yumapit ako sa bahay at kumatok. Marinig ko naman na nagtatanong yung nasa loob kung sino ang nakatok pero nagpatuloy ako at hindi siya maglat. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan. Patapit akong isang matandang lalaki. Magandang gabi po. Pwede po bang makalininong mainom? Dayo ka dito no? Pagkasabi ng matandang lalaki ay biglang sumilip ang isang ginatilyo. Ito yung binapiyong kamuntikan ng makuha ng mga aswang. Nakita ko naman na parang may sinabi ang binata sa matandang lalaki niyan. Pasok ka dito, yo. Para mabigyan kita ng maiinom. Ngulipin naman ako at sumagot ng, huwag na po. Meron po akong kasama. Ganun ba? Papuntayin mo dito ng dalawa kayong mabigyan ko. Sumenyas ako kay Lazarus na lumapit na. Medyo nagulat naman ng matanda nang makita si Lazarus. Papapasukin ko siya pag nalagpasan niya lahat ng palontrang nakatanindi ka. Uwi ka ng matanda. Nakita ko naman na napanisi si Bayaw at dahan-dang naglakad papasok nang walang iniindang sakit. Nang nasa tapat na ng pintuan si Lazarus, doon na kami pinatuloy ng matanda. Laud pakilala ito sa palalang Gaspar. Ang binapilyo ay tago ko na lamang sa palalang JJ. Pinaupo kami at binigyan ng maiinom. Doon tanong ko anong ginagawa namin sa lugar. Si Lazarus naman ang nagpaliwanag ko anong pakay namin. At ayon kay Mang Gaspar, na totoong merong maliit na komunidad sa taas na parte ng bundok na ginagawang kutan ng mga aswang. Dayo lamang ang mga yan. Bigla na lang sumulpot. Kaya simula noon ay wala nang napanik sa parapin yun eh. Kung mayroon man, nasaan mong hindi na makakabalit pa. Kinanong kami ito kung ano ang balak naming gawin. Sila mismo ang hinahanap namin. Tumingin naman ng seryoso si Lazarus kay Mang Gaspar at sumagot ng hindi ko pa alam ang gagawin namin pero kung maaari, ubusin ko sila. Magaganap ang lahat sa unang kabilugan ng buwan ng tawan. Mang Gaspar, huwag na sana kayong makialam. Ayaw naming may madamay na ibang tao. Uwi ka ako sa matanda na. Napaglipas ng araw ay goon pinag-aralan ng kadlong pinsan ni Lazarus ang lugar. Dinim din ang ginawa nila Arnold at Raymond.
Hanggang dumating ang gabing hinihintay namin. Ayon sa plano namin, mauuna kaming dalawa ni Lazarus sa taas ng bundok. Susunod na lamang sila sa huling putok ng baril na maririnig nila. Bago malis ay isang dasalan inalay namin sa Panginoon na may likha sa lahat para sa protection namin noon. Malayo pa lang, rinig na namin ang ingay na nagmumula sa tuktok ng kabundukan. Sinabihan naman ako ni Lazarus na magmatsyag na maigi dahil nasa kabitabilang ang mga alaban nun. Nang maraping namin ang pinaka-entradang pasukan ay doon ko nakita ang mga nila na kubo at mga nilalang na nagsasaya. Nanlaki naman na mga mata ni Lazarus at hindi man ito napigilan ng sarili. Good. Kung may mangyaring hindi maganda sa akin, ikaw ning bahala kay Samira. Alam ko mo na din padalas-dalas ang kilos ni Lazarus at hindi ko na ito napigilan. Agad itong tumakbo pasugod. Ribor! Sa wakas, nagkita din tayo. Mapaghihiganti ko na yung tatay ko. Halatang nagulat ang lahat sa pagsigaw na ginawa niya. Pero nang akmang palapit na siya, hinarang ito ng mga naglalakiyang nilalang. Agaran siyang sinugod. Wala na akong nagawa kundi lumabas at tulungan si Lazarus noon. Hindi na ako nagdalawang isip na pagbabarilin ng mga nilalang na nasa harapan namin. Merong natutumba pero hindi nakitigil ang pagsubod ng mga ito. Bata, kahit mapapay mo ako, hindi mo na mapaghihiganti ang ama mo. Napakalaking tao ang sasalipanan na puro balahibo ang katawan. Naisip ko na yun siguro si Rigor. Anong ibig mong sabihin na Rigor? Malalaman mo lang pag napaslang mo na ako. Pero mukhang malabong mangyari yun. Nagsimula na rin masunog ang ilang mga kubo. Nang walang ano-ano ay biglang may bumagsak sa likuran ko. Akmang susugurin ako ng nilalang na ito pero sa biglang sumulpot si Mang Gaspar at ang apo nitong binapilyo. Kitiniman namin tayo. Sa uling putok ng baril, doon na lumitaw ang 3 pinsan ni Lazarus na agarang tumulong sa pakikipaglaban. At napansin ko na lamang na pinagtutulungan ng 5 nilalang si Lazarus. Napatakbo ako para bigyan ito ng tulong ng walang anuanay. Sunod-sunod na putok na ng baril ang bumalot sa lugar. Nakita kong palapit si Arnold at Raymond para tulungan din ang maglolo. Nagbagsakan ng 5 nilalang nakaharap namin. Long patingin naman ako ng balik kay Lazarus. Puro sugat na ito at sakal-sakal na ni Rigor. Paano na para sumunod ka sa amo mo bata? Mauunda ka mo na Rigor. Hayop ka. Tugon ni Lazarus. Mabilisan sinaksak ang digdig ng nilalang. Napaluhod ito sa lupa. Pero kumatawa lamang si Rigor habang nakaluhod at nakayuko. Hindi ako direktang pumatay sa ama mo, kundi ang ina ng ama o na unang namuno sa angkan namin. Pero hindi mo na ito makikita, Lazarus. Wala lamang pagdadalawang isip na hinawakan ni Lazarus ang ulo ni Rigor. Kahit sino pa yan, at kahit saan pa, hahanapin ko ang kahuli-hulihang lahi mo. Pasingtabi sa mga batang nakikinig o sa mga tagapakinig. Pinugutan ni Lazarus ng ulo si Rigor at hinagis ito sa may apoyan. Dino na din ang ginawa namin. Isa-isa naming sinunog ang mga labi ng mga aswang na nawalan ng buhay sa pakikipaglaban. Meron mang nakapakas. Alam ko naman na hindi man ito ayaw pang makapanggambala pa.
Salamat sa inyo. At natalbukan na ang sigalot na nangyayari bite sa lugar na to. Uwi ka ni Mang Gaspar. Tumango naman kami nun. At nanlapitan ko si Lazarus. Doon ko lang napansin na malalim na ang mga sugat na natamo nito. Di malalamin ako sa bahay ni Mang Gaspar. Doon binigyan ng unang lunas. Makalipas ang ilang pang-araw ay tuluyan na kaning umalis sa lugar. Tan ni sina Mang Gaspar at Apo ni Pulang ang nakakaanam sa pangyayaring yon. Nung makabalik ng summer, nagpaalam si Lazarus na magpapahinga pa ng ilang mga linggo para sa tuluyang pagaling ng mga sugat niya. Nang makarating kami sa bahay ni Tatay Ben, sinalubong agad kami ni Samira. Lakas si Mamo dito. San ba kayo daling? Hindi na kayo nakauwi ng Pasko at bagong taon. Umarpi na may kam si Lazarus na parang paika-ika mablakad. Sinuwi na yung magpapaliwanag sa Samira. Sabi ni Lazarus nun. At dumiretso na sa loob. Kinuwento ko naman ang buong nangyari. Halatang nabawasan ang pag-aalala ni Samira. Pero nang makauwi kami sa bahay namin, syempre, sermon ang inabot ko sa huli. Naging pigasin ako sa loob ng bahay. Pigaluto, pigasain, tigaraba, pigaplansya, pigapalengke, at pigalinis ng bahay. Hanggang matapos ang bakasyon namin, nang makabalik kami sa kampo ay pinatawag kami ng isang nakakataas sa amin at sinabing kailangan naming pumunta sa lugar ng Mindoro. At sa lugar na yon, ipapariwanag ang misyon na gagawin namin. Pagkatapos ng meeting na yon, nasabi ko ito kay Arnold at kay Raymond. Sakto, pwede tayo makadaan ng Apiklan. Meron akong kapatid na babae doon. Sumang-ayon naman ng barawa. Nagpahabol naman si Raymond na. Sakto, Bobby. Meron akong kamag-anak sa Mindoro. Pwede din tayo makapasyal sa kanila. Tinanong naman namin si Arnold kung baka may kakilala din siya sa lugar na yon. Sumagot pa na nito ng, ako ng bata mong drive. Nagtawanan kaming tatlo. Nang sumunod pang mga araw, pabluwas namin. Hindi ko inaasang makakasama namin si Sir Dante at Lazarus. Si Sir Dante ang magiging commanding officer namin sa Mindoro. Sa malabutihing padapakinig, sir. Hanggang bita na lamang muna ang sulat na pinadala ko. Halos kakaraping lang namin kasi sa summer. Uunahin ko muna ang pamilya ko. Matagal-tagal ko din silang hindi nakasama. Huwag kayo madalala. Iparapadan ako agad ang sunod na karanasan namin. Pag nagka-oras ulit ako. Sir Seth, maraming salamat po at sa mga butihin mong tagapakinig. Siya nga pala. Sa susunod, kung may oras o panahon pero, inaanyayahan ka namin na makita ng personal ni Lazarus, Zamira, at ng iba pa. Maraming salamat po. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,